Mahilig ka ba sa burger o sa barbecue? Isipin mo isang araw habang bumibili ka sa isang kanto ng burger o sa isang barbecue stand ay sinabi ng tinderong lalaki na nag-aalok na masarap ito at mura pa. Ngunit paano ko sabihin sa'yo na ang karne na binibenta niya ay hindi pala karne ng hayop? Ito ang kwento ni Joe Metheny na magpapagalaw sa iyong tiyan at magpapaurong sa iyong hininga. Kumapit ka na at ilalahad ko sa iyo ang buong kwento. Mag-comment pagkatapos ng video na ito kung ano ang tingin nyo sa kaso. Kilalanin natin si Joe Metheny at kung paano niya nagawang isang karumal-dumal na krimen na nagbigay ng trauma hanggang ngayon sa mga tao sa kanilang lugar. Kamusta? Ako po si Ces, ang inyong Pinoy Crime Documentaries, Tagalog Narrator. Ako ay nagbabahagi ng mga totoong crime stories na isinalin sa Tagalog. Kung mahilig ka sa mga true crime kagaya ko, like, share, subscribe sa aming channel. Si Joseph Roy Metheny o Joe ay ipinanganak noong March 2, 1955 sa Maryland, USA. Isa siya sa 6 na anak ng kanyang magulang. Mahirap ang naging buhay nila Joe. Kahit na may parehas na trabaho ang kanyang magulang, hirap pa rin ang kanilang pamumuhay. Ang ama ni Joe ay nagtatrabaho bilang manual laborer, samantalang ang ina niya ay isang stay-at-home mom sa 6 nilang anak. Ang kanyang ama ay isang alcoholic at madalas na abusuhin ng pisikal at emosyonal sina Joe, ina pati ng mga kapatid. Noong 1957, noong si Joe ay 2 taong gulang pa lamang, lumipat silang mag-anak sa Terra Alta, West Virginia kung saan nanirahan sila ng ilang taon. Noong 1961, noong 6 na taong gulang pa lamang si Joe, namatay ang kanyang ama dahil sa isang car accident at naiwan ang kanilang pangangalaga sa kanilang ina. Bumalik sila ng Baltimore, USA kung saan ang ina ni Joe lang ang nagtatrabaho para lang mabuhay sila. Nagtrabaho siya as waitress, food truck driver at iba pa. Dahil wala lagi ang kanyang ina sa bahay, naiwan sila Joe mag-isa kasama ang kanyang mga kapatid. Sabi ni Joe ang kanyang ina ay laging wala sa bahay at laging nasa trabaho. Kaya't madalas siyang naninirahan sa ibang pamilya at feeling ni Joe ay inabando na siya. Tinutulan naman ito ng ina ni Joe at ang sabi nito kung feeling niya siya ay pinabayaan, kasalanan niya iyon. Sinabi rin ni Joe sa mga tao na patay na ang kanyang ina, ngunit hindi ito totoo. Bilang resulta ng pag-aabandona, si Joe ay naiwan na may malaking sugat na maaaring nakaambag sa kanyang mga violent tendencies kalaunan. Ayon sa mga eksperto, ang mga batang lumaki sa tahanan na may alkoholik o abusadong magulang ay madalas nakakaranas ng mataas na antas ng stress, anxiety at pakiramdam ng kawalan ng halaga. Noong nag-aaral na siya, ayon sa kanyang ina, si Joe raw ay magalang at masayahing bata at gusto niya laging magbike sa labas. Matalino rin daw si Joe pero nag-drop out ito noong 8th grade pa lamang. Pagpasok ng teenage years, naging mas mahirap para sa kanya ang makisalamuha at palaging nag-iisa. Nagtrabaho din si Joe pero hindi sapat iyon kaya bumalik siya sa pag-aaral at tinapos ang high school. Noong 1973, matapos magtapos ng high school si Joe, siya ay sumali sa US Army sa edad na 18. Ayon sa ina ni Joe, nagsilbi ito ng ilang taon bilang field artillery soldier pero pinabulaanan ito ni Joe at sinabing sa Vietnam raw siya na-assign. Pero wala namang record na nakuha na na-assign nga siya sa Vietnam. Lalong lumala ang buhay ni Joe sa army. Dahil habang nasa army pa siya, nagsimula siyang gumamit ng pinagbabawal na droga at naging addiction na ito. Makalipas ang ilang taon, umalis na si Joe sa army. Umalik siya sa Maryland, USA na dala niya ang pagiging addict sa pinagbabawal na gamot. Dito hinaluan niya ng alkohol ang kanyang adiksyon at naging alcoholic na rin. Dumistansya rin siya sa pamilya at hindi na kumontak ng halos 10 taon. Laman siya ng mga bar at tumira siya sa iba't ibang mga homeless camp sa Baltimore, Maryland at lahat ng kanyang pera ay nauubos sa droga at alak. Kilala si Joe sa kanilang lugar bilang Tiny. Kahit siya ay may taas na 6 foot 1 inches o 185 centimeters, malaki ang katawan at overweight. Sa panahong ito, nakilala ni Joe ang isang babae na isa ring drug addict. Minahal niya ito at kalaunan ay pinakasalan. Nagkaroon sila ng anak at nanirahan sa isang maliit na trailer truck na nagbigay ng kaunting stability sa kabila ng kanilang patuloy na adiksyon.
Gayunpaman, nagkaroon siya ng stable na trabaho bilang forklift driver sa isang kumpanya ng wooden pallet. Ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Joe ay matatagpuan sa isang lote na katabi ng isang gubat. Ang kumpanya na ito ay napapalibutan ng 8 talampakan o 8 feet na taas na chain link fence na may barbed wire. Ang lote ay may sukat na halos kasing laki ng isang block ng lungsod. May isang warehouse or office building na napapalibutan ng libu-libong kahoy na pallet na nakastack sa iba't ibang taas ng buong lote. Kilala si Joe sa trabaho bilang isang matalino, magalang at mabait na tao, sabi ng mga nakakasalamuhan niya noon. Ayon sa pagkakakwento ni Joe, nagsimula ang kanya matinding galit noong dumating ang July 1994. Nag-overtime daw siya sa trabaho bilang truck driver at umuwi na ng bahay. Pagpasok niya raw ng pinto, pagbukas niya ng ilaw, walang laman ang kanyang bahay at wala na rin ang kanyang mag-ina. Kinuha raw lahat ng asawa ni Joe ang lahat ng gamit. Wala daw pakialam si Joe kung iwan siya ng asawa pero dinala nito pati anak niya. Adik daw ito at worthless. Pwede naman daw niyang iwan ang anak niya sa kanyang ina at maglaho na. 6 na buwan nang lumipas, nalaman niya na lumipat ang kanyang asawa sa kabilang bayan at may kinakasamang iba, naging sex worker din ito upang suportahan ang kanyang adiksyon. Nalaman rin ni Joe na kinuha ang anak nila ng social services dahil pinabayaan na rin ng ina at ng kinakasama nito. Sa pagkakataong ito, namili si Joe ng 2 opsyon, kunin ang anak niya sa legal na paraan o maghiganti. Pero pinili ni Joe maghiganti dahil mayroon din siyang mga hinaharap na kaso. Hinanap ni Joe ang kanyang asawa at kinakasama at hindi nagtagal natagpuan niya ang mga ito sa isang homeless camp sa Tent City sa ilalim ng Hanover Street Bridge. Noong gabi ng August 1995, nagpunta si Joe sa Hanover Bridge at nakita niya ang 2 homeless na nakatira sa Tent City na sina Randall Brewer at Randy Piker. Kilala ni Joe ang mga ito dahil kasama niya ito gumamit ng droga dati at dati na rin silang may alitan. Sa sobrang galit ni Joe, nakita niya ang isang axe sa hindi kalayuan at pinagtatatagan niya ang 2 ito at dito niya binuhos ang sobrang galit niya. Pagkatapos raw ay may nakita siyang isang sex worker at dinala rin niya sa ilalim ng bridge na iyon para daw gumamit silang 2 ng ipinagbabawal na gamot. Pero pinatay rin ni Joe ang sex worker na iyon at itinapon daw ang katawan sa damuhan. Noong gabi daw na iyon, naka5 katawan siya na pinatay ngunit hindi naman ito napatunayan. Sa mga pag-amin nito, mahirap tukuyin kung ano ba talaga ang totoo at ano ang katahang isip lamang. Dahil ang bilang ng mga biktima na inamin niyang pinatay ay pabago-bago sa paglipas ng panahon. Ang nasabing bilang ng mga bangkay ay naiulat na 10, ngunit maaaring mahigit pa kung paniniwalaan lahat ng kanyang confession. Pero ayon sa ilang ulat sa balita, nagsimula raw ang kanyang unang pagpatay noong 1994. Ang unang pagpatay na opisyal na nailing kay Joe ay ang pagkamatay ng isang 39 years old na si Catherine Magaziner. Si Joe ay nagtatrabaho na noon bilang forklift driver sa isang kumpanya sa pagpapagawa ng wooden pallet. At nakatira ito sa isang maliit na trailer truck malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Si Catherine ay isang sex worker at drug addict sa Baltimore. Sa loob ng trailer truck, nakipagtalik raw siya kay Catherine pero mga 1 oras ang lumipas, pinatay niya ito, ninakaw ang bag at tinanggal ang damit. Nang patay na daw si Catherine, pinag-iwahiwalay niya ang parte ng katawan nito, itinago ang meat part sa isang plastic container at inilagay sa freezer. Inilibing naman niya ang ibang parte ni Catherine sa isang mababaw na hukay at ang bag at damit nito ay sa ibang lokasyon niya inilibing. Ang pangalawa sa opisyal na biktima ni Joe ay noong November 1996, isa pang sex worker sa Baltimore na si Kimberly Lynn Spicer, 23 years old na single mom. Isang gabi, dinala ni Joe si Kimberly sa kanyang trailer kung saan pinatay niya ito at katulad kay Catherine ay pinutol niya ang katawan, nilagay ang meat part sa plastic container, nilagay sa freezer at itinapon ang ibang bahagi nito sa ilalim ng mga wooden pallet sa kanyang trabaho. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Joe sa buhay niya bilang driver sa umaga at sa gabi naman ay umiinom sa mga bar. Hindi nagtagal na isip ni Joe na magbukas ng isang barbecue stand kung saan nagtitinda siya ng open pit beef stand kasama ng iba pang karne, isang delicacy na native sa Baltimore. Pero ang intensyon talaga ni Joe ay hindi magbenta lang ng animal meat.
Matatanda ang may stock siya ng kakaibang meat sa freezer at sinabi niya na minsan ay hinahalo niya ang laman sa karne ng baboy at ginagawa niyang patty na ibinebenta niya sa kanyang barbecue stand sa kalsada. Inamin ni Joe na kinakain niya rin ang laman na iyon at ayon sa kanya hindi raw gaano magkaiba ang lasa ng karne ng baboy at ang kakaibang meat na yon dahil hindi daw ito napapansin ng mga customer niya at madalas pa nga ay sold out ito. Ilang linggo pa ang lumipas, naubos na ang special ingredient nito kaya nangailangan na naman siya ng isa pang biktima. Ang huling biktima ni Joe, si Rita Kemper, 36 years old, ay isa ring sex worker sa South Baltimore. Magkaibigan sila di umano na magkakilala pa lang ng ilang buwan. Minsan ay nagkakasama raw sila sa bar at kilala niya si Joe bilang Tiny. Dumating ang December 8, 1996. Nasa trailer si Joe at si Rita para uminom ng alak at magdroga. Nung una hindi raw siya nagduda dahil magkaibigan sila. Sabi raw ni Joe na ibaba niya ang kanyang pantalon, ngunit hindi pumayag si Rita at sinubukan tumakbo papalayo. Ngunit nahagip daw siya ni Joe pabalik sa trailer. Sinabi ni Rita na sinabi daw ni Joe na papatayin siya at ililibing kasama ang iba pa niyang biktima. Sa kabutihang palad nakawala si Rita sa mahigpit na hawak ni Joe pagkatapos ay tumalon siya sa bakod ng barbed wire at tumakbo papalayo. Tumawag siya ng mga pulis pagkarating niya sa isang gas station. Noong December 15, 1996, bandang 1:40 a.m., inaresto na si Joe Metheny na mga miyembro ng Baltimore City Police Department at ng Federal Bureau of Investigation Task Force. Inihatid siya ng opisyal sa homicide unit ng Baltimore City Police Department. Nang parehong araw na iyon, itinuro ni Joe ang kinaroroonan ng katawan ng biktima na si Kimberly Spicer. Inamin ni Joe lahat ng pinatay niya at hindi niya daw ito pinagsisihan. Ikinatutuwa daw niyang pumatay at tumangging humingi ng tawad para sa kanyang mga krimen. Magiging kasinungalingan lang raw ito kapag humingi siya ng tawad. Ipinaliwanag pa niya na alam ng Diyos ang lahat ng kanyang ginagawa at masaya siyang husgahan siya ng Diyos at sa korte. Noong December 19, 1996, nahatulan ng murder si Joe na may parusang kamatayan. Isang habang buhay na sentensya rin at 50 taon para sa pagkidnap kay Rita Kemper. Pero noong July 24, 2000, inalis ang parusang kamatayan kay Joe Metheny at pinalitan ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Noong August 5, 2017, natagpuan ng isang gwardiya sa Western Correctional Institution sa Cumberland, Maryland si Joe Metheny na patay na sa kanyang selda. Habang nagsasagawa ang mga otoridad ng karaniwang investigasyon ukol sa kanyang pagkamatay, wala naman daw itong foul play. Si Joe Metheny ay 62 years old nang pumanaw. Hanggang ngayon, nag-iwan ng trauma ang mga taong nakakain sa tinda ni Joe. Dito na nagtatapos ang kwento ni Joe Metheny. Salamat sa mga nanood, hanggang sa muli.